Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada. Happy Valentine's sa inyong lahat at sa lahat ng mga nagmamahal at minamahal. Well, today we are going to talk about a new topic. And Valentine's na Valentine's, galit na galit ka. Hindi dahil wala kang flowers, kundi dahil nag-message ka ng alas 12 na madaling araw para batiin yung minamahal mo sa buhay ng Happy Valentine's Day dyan sa Canada. Pero, walang reply. Anong nangyari? Maraming nasisira. Hindi dahil walang love sa isa't isa, hindi dahil walang pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil sa galit. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Huwag alis. Well, thank you so much pala sa mga nag-subscribe sa akin lately at kung hindi pa, mag-subscribe na kayo. And in my channel, we talk about real life na nangyayari dito sa mga immigrant dito sa Canada at iba't ibang klaseng immigration update. Again, I'm not an RCIC officer or immigration consultant or lawyer. If you would like to get legal advice according to your case, then go to them, okay? My videos are for information purposes only. So going back to our topic, naghiwalay kayo hindi dahil wala kayong pagmamahal na sa isa't isa, pero naghiwalay kayo kasi parehong mainit ang inyong ulo. Let's take this again as an example. Binati mo si mahal mo through video ko o through message kasi nga kayo, long distance relationship kayo, naka-LDR kayo. Okay? Binati mo siya pero walang reply. Okay? Walang reply. After 5 minutes, tamang hinala ka na after 3 minutes, sinong kasama mo? Okay? After 5 minutes, sige, alam ko na. Okay? Sinong guilty dyan? Probably ako. Hindi, joke lang. And after minutes, single ka na. Mag-isa ka na. Bahala ka sa buhay mo. Pero, ang hindi mo alam, bumibili lang pala. Or, naghahanda ng surprise video para sa'yo. Or, nagkikreate ng message para sa'yo. Pero ikaw, galit na galit. And most of the time, kapag galit tayo, hindi natin nakikita yung sarili natin. Ang dami-dami nating nasasabi na dapat nating hindi sinabi. Nagiging ob-ob tayo. Nagiging 80-80 tayo. Nawawala yung logical thinking natin. Bakit? Kapag kalmado ang tubig, nakikita mo yung sarili mo. Okay? There is this thing na nabasa ko last time na natuwa ako kasi you cannot see your reflection in a boiling water. Okay? And at the same time, kapag nag-calm your water, when water comes, then clarity comes. 'Di ba? Yung parang pag napansin na natin or kapag humupa na yung galit natin, saka pa lang natin malalaman, saka pa lang tayo babalik sa senses natin na mali pala ang interpretation natin sa mga bagay-bagay. Mali ang assumptions. 'Di ba? Tamang hinala tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Mali ang mga desisyon kapag galit. 'Di ba? Minsan may mga bagay na
na ginagawa tayo, na nasasabi natin sa isang co-worker natin, na minsan kapag galit na galit tayo, gumagawa tayo ng mga desisyon base sa emosyon natin nung panahon na yon, 'di ba? At higit sa lahat, mali ang mga sinasabi natin, 'di ba? May sinasabi nga sila, 'di ba? Kapag nasabi mo na ang isang bagay, mahirap nang bawiin 'yan. 'Di ba? Your tongue is the sharpest knife that can hurt a person, or that can hurt a human. Tama ba 'yun? Paki-comment nga, nakalimutan ko yung exact saying about that, yun dun sa tongue. Okay? Ayun. So, parang sa isang relationship, again, kapag hindi na lang nag-reply ng mga 20 minutes, ano na tayo agad? Nagpupusok na tayo agad sa galit na baka may iba na yan. Pwede namang mag-relax ka muna. Keep yourself busy. 'Di ba? Diyan dumarating yung mga anxiety natin. Kapag may anxiety tayo, which means that kung ano-ano ang pumapasok, kung ano-anong negativity ang pumapasok sa isip natin. And if you are going to make yourself busy, yung hindi mo ipopokus yung attention mo ng bongga-bongga dun sa jowa mo, because you have your own world too. You have your own life to take care of. 'Di ba? Mahalin mo rin yung sarili mo, hindi yung buong oras mo ay iginugugol mo dun sa dun sa karelasyon mo. Mahalin mo, and if you're going to start loving yourself, then people will love you too. Okay? At going back dun sa hindi mo nga tinext or hindi ka naka-receive ng text ng 20 minutes, malay mo na naliligo. Kaya nasa pocket pala yung phone. Hindi naririnig, naka-silent. Naglalakad, sumakay ng tren, masyadong malakas yung ugong ng tren. Or nasa loob ng bus, nasa loob ng bag. 'Di ba? Minsan maraming bagay. Bakit? Kaya hindi nasasagot agad ang telepono. Okay? In short, hindi nag-cheat. Okay? Unless, syempre, iba naman yung palaging busy. Hindi natin pag-uusapan yan. Sa ibang topic siguro. Pero yung kapag palaging busy, yung wala na talagang time sa'yo, then ibang usapan yan. And when it comes to work aspect, meron namang sinabi sa'yo yung boss mo, can we talk? Ang dami na mo nang naiisip. Minsan ganyan ako, may pagka-paranoid akong tao. Kapag pinapatawag ako ng boss ko, like, okay, kausapin kita ng, for example, ng 10 a.m. and alas 8 pa lang na umaga. I have so much things that na nagsisircle sa ulo ko. Minsan iniisip ko, ano kayo sasabihin sa akin, siguro may nagawa akong mali siguro. But if you try to make yourself busy, and if you think na wala ka naman talagang ginawang mali, then patuloy ka lang. Yun pala, si boss mo magtatanong lang kung marunong mag-excel. Tapos, si nanay mo, in a house setting, estudyante ka, si nanay mo, sabi niya, umuwi ka na. Ikaw naman, si galit na galit na nakikipagkaibigan ka lang naman sandali. Ang dami mo nang sinabi sa magulang mo. Sabi mo sa kanya, hindi niyo ako maintindihan. Teenager ako. Yun pala, tinetext ka lang kasi may pagkain na sa bahay. Gusto niya lang malaman kung nasaan ka. 'Di ba? And going back, kapag galit ang gumagana, hindi gumagana ang logic. Walang logical thinking.
ang gumagana sa atin is survival mode. Nagpapanik tayo. Kailangan yung utak natin, sinasabi natin kung paano tayo makaka-escape sa sitwasyon na to. Kung paano natin malalagpasan yung ganitong hyper-intense na emotion natin. Yan ang nangyayari, which is a fight or a flight. Kaya, kung fight ang pinili mo na ruta para sa'yo, then, nag-e-end up yan sa bagay na nasisira. Nasisira ang relasyon, nasisira ang pagkakaibigan, ang pamilya, ang trabaho. Dahil sa 5 minutes na mainit ang iyong ulo. And this is one of the rules that we keep in our house. We have to make sure that you never reply when you're angry. Pause. Okay? Mag-isip ng mabuti. Inhale and exhale. Huwag gumawa ng bagay na pagsisisihan mo after 5 minutes. Okay? Pag galit ako, you have to make sure, or I have to make sure na yung phone ko malayo. Okay? Kasi, baka kung ano lang yung masabi ko, or kung ano lang yung lumabas sa bibig ko at that moment. Kasi, kung ginawa ko yun, kung nagalit agad ako sa sitwasyon na yun, then yung future self ko, yung mag-a-adjust para sa kasalanan na nagawa ko within those 5 minutes. Okay? And again, napapansin nyo ba, kapag galit tayo, mas mabilis mag-type yung galit. Yung parang diin na diin ka sa keypad mo. And if you're going to wait for that 10 minutes, soon, trust me, you will soon realize na hindi pala talaga ganun. Hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun according sa pagkakaintindi mo. If you come into your senses, you will surely understand what exactly happened. Okay? Kasi, based on experience, some of the regrets sa buhay ko, hindi dahil sa may ginawa ako, kundi dahil sa mga sinabi ko nung galit ako. Okay? So, words na hindi mo na mababawi kasi kapag kumalma ka, kapag nag-inhale and exhale ka, kapag hindi mo na pinairal yung galit mo, doon mo makikita yung tunay na rason or kung paano mo maiintindihan kung ano ba talaga ang nangyari doon sa bagay na yun. So, this Valentine's, I would like to let everybody know na kung galit ka ngayon or kung galit ka sa mga susunod na araw pa, then huwag kang magdesisyon kung galit ka. Okay? Huwag kang magsalita ng kahit anong masasakit na salita. So once again, huwag kang magsalita ng kahit ano na pwedeng makasakit sa kapwa mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, o kahit kanino pa, nanay, tatay mo, kaibigan, co-worker, sa lahat. Okay? Keep your mouth shut as much as possible. Okay? Hanggat galit ka, tumahimik ka. Okay? Huwag kang mag-post ng kahit ano sa Facebook mo na punong-puno ng exclamation point. Okay? Sino lang ang maa-attract mo dyan? Chismoso, chismosa. Okay? It's either sasabihan ka, dadamayan ka sa problema mo kung sino yung yung kaaway mo na naman, dadamayan ka, or ichichismis ka rin sa ibang tao. Nagalit na naman si Galit na naman si 'di ba? At that moment, kapag
lumipas yung panahon, hindi mo na maaalala naman kung bakit ka nagalit ng panahon na yun. Tatawanan mo lang yung sarili mo. So, what's the point? 'Di ba? You are wasting your life being angry. 'Di ba? And, wag kang mag-message kapag galit ka. Okay? Make yourself calm. C-A-L-M. Okay? Not C-O-M-E. C-A-L-M. Pakalmahin mo yung sarili mo. In short. Okay? Maghintay ka. Hintayin mong lumamig yung tubig. Hintayin mong maging patag yung tubig. Kasi, doon mo makikita yung reflection mo. Okay? At doon mo rin makikita yung katotohanan. Alright? So, that should be it for now. Sana may natutunan kayo ngayon. Happy Valentine's to all of you guys. Sa lahat po ng mga magde-date ngayon, mag-ingat. Okay? Mag-ingat sa pagdadrive and manglibre. Okay? That should be it. Thank you so much for watching. Until next time, at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Bye-bye.